hapon sa lahat. Magandang hapon po, Ma'am Nancy. Magandang hapon po, Ma'am Marilyn. Magandang hapon. Sa hapong ito ay matutunghayan natin ang gagawing debate ng mga mag-aaral ng ikalimang baitang mahogani na may pamagat. Nakakabuti ba ang batas militar sa bansang Pilipinas? Oo o hindi? Ngayon, pakinggan natin ang mga piling bata upang ibahagi sa atin ang kanilang ideya o opinyon tungkol sa isyong ito. Isang napakagandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado sa araw na ito. Ngayong hapon, matutunghayan natin ang isang debate na may pamagat na kabubuti ba ang batas militar sa bansang Pilipinas? Oo o hindi. Ang batas militar ay isang napakalaking issue sa ating bansa na hindi nalilimutan. Ito rin ang isang issue na ibinabato sa pagtakbo ni Senador Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente dahil ang kanyang yumawang ama na dating Pangulong Ferdinand Marcos ang nagdeklara nito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Bakit ano ba ang batas militar? Ang batas militar ay kakaibang kapangyarihan ng Estado na pinagtutupad ng pandalian kapag hindi na nito maayos magampanan ng pamamahala gamit ang silbihan nitong kapangyarihan. Idinilala ng batas militar noong ika-21 Setyembre 1972 sa bisa ng proklamasyon bilang 1081 na itinagdaan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang hakbang na ito ay pinatikos ng maraming puna at pagtuliksa mula sa mga Pilipino at pagbabago ng Estado ng Pilipinas. Idiniklara niya ang pagpapatupad ng batas militar sa dalawang kadahilanan. Una ay upang iligtas sa Pilipinas sa kamay ng mga kaaway nito. Pangalawa ay upang madagdag ng isang bagong tipunan na makapagdudulot na ibayong kaunlaran, makapayapaan at seguridad sa bayan ng Pilipinas. Pinag-uusapan palagi ang mga mabuti at hindi mabuti epekto ng batas militar. May mabuti ba itong naidulot o nagsilbi lamang itong masamang bangungot sa mga naapektuhan nito? Kaya sa araw na ito, ating mapapakinggan ang opinyon ng mga magagaling na mananalita kung nakabubuti ba ang batas militar sa Pilipinas, oo o hindi. Ngunit bago natin simulan ang debate na ito, ipapakilala ko muna ang mananalita sa sumasang-ayon na ito ay nakabubuti. Ang kanilang leader ay si Kenneth Joyce Morio, Ana Ruth Daguplo, Jerome Sebalius, Shane Wesley Porras, at Carl John Matibag. Sa hindi naman ay sina Hazel Joy Tangaan, ang kanilang leader, Novelin Bandico, Genevieve Paraiso, Hartizal Saga, at Rizal Joy Sikaw. Iginagagala ko rin ipakilala sa inyo ang ating mga hurados, sina Marna L. Domingo, ang ating guidance counselor at guro sa grade 3 Bayabas, sina Myra Fe S. Regalado, Math Coordinator at guro sa grade 5 Nara, Pilipini Emeline L. Calma, Science Coordinator at guro sa Kapayan ng grade 4 Thomas Edison, Ginangoda Mangipunong, Sports Coordinator at guro sa Kapayan ng grade 4 and STEM. Ang bawat mananalita ay bibigyan ng pagkakataon makapagpapahayag ng kanyang posisyon sa loobin o opinyon tungkol sa isyong ito. Kaya, masipaghanda na ang lahat at ating pakinggan ating mga mananalita. Sulupungin natin sila ng masigabong palakpakan. Sa pagdeklara ng batas militar, dayon nito na mailigtas ang Republikang Pilipinas mula sa masamang elemento katulad ng komunista, mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at mga mapang-abusong pinuno. Ang batas militar ang nakitang solusyon upang masugpo ang mga kaguluhan sa ating bansa. Dahil sa patuloy na paglaga ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas, ito ang naging dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos upang ideklara ang batas militar.
Marami din ang walang mga hanap buhay dahil sa pagsasara ng maraming pagawaan. Dagdag din suliranin ang mataas na antas ng krimen sa bansa. Kung lalo na iligtas ang republika mula sa mga masasamang elemento katulad ng mga komunista sa pamamagitan ng pagdeklara ng batas militar, imbis na humina at mawala ang mga komunista, lalong lumakas at tumami ang kanilang mga miyembro. Nag-alak sila laban sa rehimeng Marcos. Mas tumindi ang gera sa pagitan ng gobyerno at mga komunista. Kaya maraming inosente ang namatay sa salpukan ng dalawa. Ang mga mamahayag ay napagbintangan na sila'y kasabi ng mga grupong Communist Party of the Philippines at New People's Army. Kaya marami ang kaso ng extrajudicial killings. Sa panahon na ito, maski ang mga ordinaryong tao ay pinagbibintangan. Kaya ang iba sa kanila, sinaktan, pinatay at pinahiya sa harap ng mga mamamayang takot at mabilis maniwala sa mga sabi ng gobyerno. Nagbunga ang krisis na ekonomiya ng bagong mga suliranin. Nagsimulang mag-anglas ang mga mag-aaral sa huling dekada 60 at tumindi pa ang mga demonstrasyon. Nakadagdag ito sa kaguluhan, madalas din walang klase. Nagpatuloy ang paglubha ng kalagayan ng bansa, kung kaya hindi napagtataka ang mga karasang naganap sa dekadang ito. Kaya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng bansa, gumawa ng hakbang si Pangulong Marcos at hakbang na ito ay ang pagdeklara ng iba ng batas militar. Kung nakakabuti ito para sa ekonomiya ng bansa, bakit hindi natin naramdaman at nakikita ang sinasabing pagbabago na ito? Makikita pa rin natin ang mga demonstrasyon sa parlan ng lisangan at karasan sa ating kapaligiran. Ito ba ang sinasabi na nakakabuti? Malaki pa rin ang utang ng ating bansa. Inihatid niya ang Pilipinas sa daang bansa. Ang ekonomiya, pati ang panamna ng buong populasyon at may gera dahil sa iba't ibang paniniwala na wala ng pag-asa ang mga Pilipinong biktima ng batas militar upang makabangon. Sabi Pangulong Marcos na gagawin ang lipunan sa pamamagitan ng batas militar. Ang lipunan ito ay magiging mapayapa, may kasapatan sa pamamagaran at may disiplina at kaayusan. Malaki ang pinagbago ng kalagayan ng kalusugan at pangkalusan. Malaki ang wala ang mga basura sa daan at ang paligid ng batahan at ang naging malinis at nanatiling malinis ng mga tao na rin. Mabawasan ang mga pasugalang nagbawal lalo na sa mga pangunahing lungsod. Karoon ng kapayapaan at pag-iinitan sa mga pahok ng kaalaman na dati nabalik at karasan. Oo nga, itinuturing na maganda ang programa, ngunit ang mga reformang ipangako ay hanggang sa papel naman. Kung mayroon mang pagbabago at nangyari lamang sa mga unang taon ng bagong lipunan, ang kanyang bagong lipunan ay nabalot na pangamba at takot dahil sa isang utos dapat sumunod at maniwala ang lahat ay papatay sila. Hatid niya ang bagong Pilipinas na puno ng karusahan at patayan. Sabay ng pagpahayag ng batas militar, ipinahayag din ni Pangulong Marcos ang pagtatang ng bagong lipunan. Upang itaguyod ang bagong lipunan, isinulong niya ang reforma sa katahimikan at kaayusan. Reforma sa lupa, kalagayan ng paggawa, edukasyon, kabuhayan, paglilingkod na panlipunan at pamalaan. Sinabi niya na maituturing na maunlad ang Pilipinas kung natutugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya marami siyang mga hakbang na ginawa tulad ng pagpatayo ng mga libreng ospital, programang Green Revolution, mga expressway upang mapaunlad ang transportasyon, ang tanyag na San Juanico Bridge Cultural Center
Kingdom at Heart Center mga murang bilihin, kaya marami siyang nagawa na ating maipagmalaki sa ating mga henerasyon ngayon. Oo nga na maraming siya nagawa. Nandyan ang San Nico Braid Cultural Center of the Philippines. Lung Center at Heart Center, mga programang Green Revolution, performance sa Lupa, North Luzon at South Luzon, Expressway at iba pa. Sabi ng ilan, mas mura ang mga bilihin noon, ngunit hindi nila alam na binabantaan ng pamahalaan ang mga nagtitinda ng panatiliin sa mababang presyo ang mga bilihin upang mas maging epektibo ang bagong ipunan. Ngunit sa ibang hiyang proyekto ay sundulan ang paglabas ng pera mula sa gaban ng bayan upang ibigay sa kanyang mga kaibigan at kapang-anak naging kontrolado ng kanyang pamilya ang ekonomiya kaya nang pinatalsik siya pinabasag nila ng husto ang ekonomiya ng bansa. Nabisa ng hatag ng Pangulo bilang dalawa. Isinailalim ni Pangulo Marcos ang buong Pilipinas sa programang Reforma sa Lupa. Binuwag niya ang sistema kasama sa lahat ng mga sakar ng palay at mais na nagpalaya sa maraming magsasaka sa bansa. Mula sa lupang kanilang sinasaka, binigyan ng pagkakataon ang mga magsasakang magmamay-ari ng sariling lupang sasakahin. Sa halip ng habang buhay na pamumukahan, nagpalabas din siya ng kautusan para sa kapakanan ng mga manggagawa. Pinatibay niya ang mga bagong kodigo sa paggawa noong Mayo 1, 1964. May programa nga sa reforma sa lupa. Bakit marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang sariling lupa, sinasaka at nangungupahan pa rin upang makapagsaka? Ang mga magsasaka sa panahon ng pagkain ng kanilang produkto ay binibili sa napakamurang halaga, halos hindi na makabawi sa kanilang ginastos. Kaya marami sa ating mga magsasaka ang lubog sa utang at kahirapan. Kung nakatulong sa ating ekonomiya ang batas na ito, bakit marami pa rin ang mahirap lumalabas ng ibang bansa upang magpaalila sa mga dalawa? Kung lumabas man sila sa ibang bansa, hangad lamang nila na mabigyan pa ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Malaki ang kanilang sakripisyo na malayo sa kanilang pamilya. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na may magandang oportunidad ka na pumunta sa ibang bansa, palilipasan mo lang ba ito? Hindi. Kaya napapubuti lamang na itinatupad ang batas nito dahil naging disiplinado at tahimik ang ating bansa. Tama naman na hulihin at ipakulong ang mga kriminal dahil sila ang naging sanhi ng kaguluhan sa bansa. Kung pabayaan naman sila sa kanilang ginagawa na hindi naayon sa batas, ano ang mangyayari sa ating bansa? Oo nga, naging disiplinado nga sila pero wala naman silang kalayaan na gawin kung ano ang kanilang gustong gawin. Sa ilalim ng batas militar, ang Pilipinas ay para bang nakasakat sa isang roller coaster dahil sa magulong sistema ng pamahalaan at lipunan. Maraming inosente ang namatay dahil sa mga maling bintang. Sino ba ang hindi takot sa kamatayan? Marami naman kabukiang na idulong ng batas militar na itamang sa natin ngayon. Kaya imbes na batikusin ito, atin na lamang sariwain ang mga magandang na idulong nito pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Madali mo bang masabi ang mga ito dahil hindi naging biktima ng batas na ito ang iyong pamilya? Kung naranasan mo ito noon ang iyong mga mahal sa buhay, atin na itong kalimutan. Huwag na natin sayangin ang panahon at ikawin ang mga kamalian. Baguhin ang pananaw at pag-isahin ang hangarin nating bagong Pilipinas. Narinig natin ang opinyon at saloobin ng bawat kanto. Binigyan nila ng katuwiran kung bakit nakabubuti
ang kanilang hatol sa ginawang debate natin sa araw na ito. Tinatawagan ko si Binibining Emelay Kalma, Science Coordinator, upang ibahagi sa atin ang kanilang desisyon. Palakpakan po natin siya. Magandang hapon sa lahat. Binabati ko ang lahat ng mga magagaling na mananalita sa hapon na ito dahil may pahayag ninyo ang inyong mga idea sa bawat panig kung saan ay tinalakay ninyo kung nakakabuti ba ang batas militar sa bansang Pilipinas. Okay, kung kami ang tatanungin ninyo ng mga hurado, ay kung sa ating sitwasyon ngayon sa bansang Pilipinas na marami ng mga krimen na nangyayari at masasabi namin na nakakabuti ang batas militar sa pagpapatupad ng batas militar. Ngunit, sa panahon ngayon, kung ipapairal natin ang batas militar, parang mag-complicate siya doon sa ating mga pag-eersisyo ng ating mga karapatang pagtao. Kung tatanungin ninyo kung sino ang nanalo, pareho kayong nanalo dahil magagaling ang inyong mga ideya na isinasalaysay. So maraming salamat at congratulations sa inyong guro na si Ginang Nancy Madiloso. Palakpakan natin si Ma'am Nancy. Maraming salamat. At dito po nagtatapos ang ating activity sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong aktibo, partisipasyon at kooperasyon. Palakpakan po natin ang ating mga sarili.